Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagdaman bibibing siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang Nakat yung music natin dahil sa isang tumatawag, no? Tuloy natin. gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang higit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag May tumatawag. ang Big Viper. Di ka malipat, pero di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok. Parang Big Viper, di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima. Kid, Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Info nito, info. Ano ba to? Calling po. Kasi ano ba itong nasa bigman? Okay, good evening sa inyo mga ka-airsoft. Good evening mga ka-bigman. Wala po tayong boses ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Ayun, ngayon, review and unbox po tayo, no? Review and unbox, pasensya na. Ngayon lang ako magre-review and unbox ulit. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft for today.
out, good day and good afternoon. Ay, good evening pala. Sa ka-airsoft natin, Daryl Doquesa of Babag 2, Lapu-Lapu, Cebu. Okay, kanyang unit. The Staccato 2011, napakalupit, napakaganda, sikat na sikat unit ng ating ka-airsoft. Okay, unit natin ka-airsoft from saan to? San Vicente, Liloan, Cebu. Okay. Imre Prodo Lauro, care of Cindy Apple. Asawa niya. Cindy Apple Lauron of San Vicente, Liloan, Cebu. Ito na po yung unit mo, bossing. Review and unbox po natin. Okay, last but not the least, unit na ating airsoft, Jake Santos of Kalibo, Aklan. Ito po yung unit mo, rifle na napakatikas, micro CQB, sikat na sikat, rifle. Ito po, review and unbox. Ayun, pagpasensyaan nyo na, wala po tayong boses, no? Napasarap tayo sa soft drinks na malamig. Ngayon, pagkagising natin, bigla wala tayong boses, no? Pero kahapon pala medyo nagpaparamdam na to eh. Ayun, inom tayo ng medyo maligamgam na tubig na may kalamansi. Ayun, dire-diretso tayo, no? Unahin natin to. Ito yung masasabi natin pinakamura doon sa lahat sa mga category na nasa lamesa ko ngayon. Okay? This is a 2011. Ang 2011 nanggaling sa 1911. Okay? Again, ang 2011 na pistol nanggaling yan sa 1911. Ay, pwede ka mo bang ilapit ng konti yung camera? Sige. Yan. Okay. Ayan. Yan, okay? Then yan. Konti lang. Sige pa. Sige pa. Basta tanaw itong dalawa. Yan, okay, no? 2011, nanggaling, ang unit na 2011, mga airsoft, nanggaling yan sa 1911. Okay? Ang 1911, makikita nyo naman, kilalang kilala ang 1911 na meron beaver tail. Meron dito. Kailangan mapipigan yan. Kuha tayo 1911 para, para maganda, para na-explain natin. This is an example of a 1911. Kaya lang silver to. Kinuha ko silver para kitang-kita ninyo. Okay? Ang 1911, meron beaver. Okay? Ang 1911, makikita nyo, meron safe, ina-access. Siyempre, meron trigger, merong slide stopper nandito sa gilid. Ang 1911, conventional fixed iron sight ang front and rear. Ganyan ang 1911 kasi classic siya. Okay? Ngayon, itong unit na to, 2011, nanggaling itong unit na 2011 sa 1911 din. Kaya lahat, inadapt niya. Meron rin siyang beaver tail. Merong safe. Okay, yung safe niya, ambi. Ito one side lang. Ayan, oh. Ang 1911, ito lang, dito lang sa side na to. Kung mapapansin nyo rito, pagdating dito, wala. Dito, meron, dito wala. Okay? So, ayan, nasa safe, di ba? Ngayon, pag 2011, masisafe mo. Okay, ngayon, kung kaliwete ka, pwede rin. Di ba? Dahil kabilaan. Bakit ganun? 2011 kasi, syempre, with a twist na. Modern type na. Okay? Ayan. Pwede mong i-access dito, pwede rin dito. Okay, ano pa yung pinagkamukha nila? Okay? 1911, ayan, merong beaver, merong safe, meron din trigger. Syempre, meron din trigger to. Kung saan nakalagay yung slide stopper, ganun din ang 2011. Okay? Yung pinagkaiba naman nila. Kung mapapansin nyo, 2011, merong reel. Okay? Ang 1911, wala. Kasi nga, classic. 2011, merong reel. Ang 2011, naka-optic sight. Some of the 2011, naka-optic sight. Removable, naaalis, naa-adjust. Ang 2011, ang real sight niya, adjustable din. Ito, actually, ito sobrang modern nga nito eh. Kasi itong unit na to,
hindi lahat ng unit pwede mong lagyan ng scope sa ibabaw. Okay? Hindi siya scope ready, hindi RMR site ready. Pero itong unit na to is naka-ready na siya for a RMR site. Ayan. Okay? Kasi 2011 na siya. Kung mapapansin niyo 1911, rounded eh. Hindi mo siya malalagyan ng ganitong scope sa ibabaw. Hindi mo siya maseset up. Not unless i-convert mo. Modification, bubutasin, which is pangit. Okay? Kung mapapansin mo rin, ang front side niya at ang rear side niya is fixed. Hindi mo ma-adjust, hindi mo maaalis, forever nang nandyan yan. Not unless merong modification, which is pangit. Okay? Tatandaan nyo to iba ang modification into a upgrade. Okay? Pag upgrade, dinadagdagan mo lang yung current status ng unit. Pag modification, dinadagdagan mo pero meron kang binabago. Halimbawa, gusto, halimbawa, dito, i-upgrade mo. Lalagyan mo. Upgrade ang tawag dyan. Pag dito, lalagyan mo siya, hindi upgrade na tawag doon, modification. Kasi imo-modify mo ito base dun sa ilalagay mo. Okay? Iba ang upgrade, iba ang modification. Tatandaan niyo yan, no? Hindi, pag meron ka 1911, sasabihin mo, gusto ko siyang i-upgrade into a RMR site, gusto ko meron siya nito. Hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng i-upgrade to. Imo-modify mo siya doon sa accessories na ilalagay mo. Okay? Kung meron ka 1911 Classic, hayaan mo na lang yan. Huwag mo nang i-modify. Huwag mo nang kalikutin. Bumili ka ng upgradable na pistol. Ito, ang tawag dito, upgradable na pistol. Okay? This is a 2011 and this is a 1911. Yun ang pinagkaiba nila. Last but not the least, ganito. Ang mga 2011, most of the 2011, gumagamit ng high capacity magazine. Ang maximum rounds ng isang high capacity magazine is 27 plus 1. Total of 28 rounds. Okay? Ngayon, ang 1911, maximum of 14 rounds only. Okay? Kasi, powered by a single stack magazine. While ito, dual stack magazine. Okay? Ibig sabihin, yung bala nito, isang buong diretso lang. Okay? Ngayon, kaya single stack lang siya. Ito, yung bala ng 2011, high capa, dual stack. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Kumbaga, alternate. Okay, ganun ang, ito single stack. Ito, kaya mas marami ang laman ng high capa into a 1911 na naka-single stack magazine. Okay? Yan yung pagkakaiba nila para at least meron kayong bit-bit na karga ng idea, no? So, let's begin. Ang 2011 is a modern type of pistol. Okay? Itong hawak ko is a staccato. Kung tawagin to, staccato. Ang staccato, okay, ang unang pangalan ng staccato is STI. Kaya lang, syempre, pagpasok ng pandemic, medyo nagkawindang-windang. Maraming nalugi, maraming hindi kinaya yung business. Isang malaking kumpanya, STI, TTI, hindi kinaya yung business, ibinenta, nag-rebrand ngayon. Kaya, mapapansin nyo, paubos na, pawala na ang STI. Ang pumalit, is Staccato. Yan yung brand name ngayon na sumisikat, especially sa lugar ng US. Kasi US ang nagkikater nito eh, no? Diyan sa lugar ng Estados Unidos, talagang kilalang kilala, talagang gustong-gusto, the Staccato. Okay, yan. Yung unit ng ating Guards of Daryl Duquesa of Babag 2, Lapu-Lapu City, Cebu. Okay. Yun. Pengi pa, kasi para pambalik ng boses ko. Pagpasensyahan nyo na mga ka-airsoft kung ganito talaga ang boses ko. Ubos ang boses natin, no? Gas-gas ang lalamunan natin. Okay? So, let's begin. Lagyan natin ng silicone oil, number 1. Huwag na huwag ninyong papabayaan
na hindi ninyo malalagyan yung silicone oil nyo. Yung unit ninyo. The best na the best, kung yung unit ninyo, day 1, nalalagyan nyo na ng silicone oil. Okay? Kasi yung wear and tear, doon sa loob ng unit, mabilis kung walang silicone oil. Yung silicone oil lang, ang pwede nyong ibigay sa pistol nyo para manatili siyang maayos, manatili siyang maganda ang pag-grind. Okay? Pag walang silicone oil, yung wear and tear sa loob, uneven. Ibig sabihin, minsan lumalamang sa kanan, minsan lumalamang sa kaliwa. Nauubos yung bakal. Yun yung pinakapangit na mangyari sa airsoft ninyo. No? Yung magkaroon ng wear and tear, advanced wear and tear. Ngayon, ang makakatulong doon is the silicone oil. Isa pang benefit ng silicone oil, bukod sa wear and tear, yung leak. Yung prone, yung possibility na magkaroon ng leak yung unit niyo is bawas na bawas. Okay? Mga airsoft, pagpasensyahan nyo na, pinipilit kong ibulalas, no, yung impormasyon. Masakit yung lalamunan ko, kaya lang kailangan kong gawin to eh. Okay? Ngayon, number 1, press the valve. Pindutin yung valve, then spray. Okay? Ayan. And number 2, ito. Most of the high kappa 2011, makikita nyo nandito yung inlet valve. But the special version of the high kappa nandito yung mga inlet valve. Okay? Ngayon, ay yung inlet valve. Sprayan din natin. Pag mga special version nandito. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. Itong unit na to is capable only of 12 kg. Pero don't worry, kahit 12 kg siya, huwag nyo iisipin na 12 kg lang mahina. Hindi ganun yun. Kahit 12 kg siya, malakas siya. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine. Yung iba, nandito sa ilalim. Pero ito, special to nandito. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds. Nilagyan natin, 2 seconds. Okay? Yung 2 seconds na yan, marami tampong maifa-fire yon. Okay? Mag-alala, napakadami ng maifa-fire. No? Kasi, itong unit na to, naka-upgrade. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Okay? Hindi nga lang siya naka-fix outer barrel, pero okay lang. Kasi staccato to eh. Ang staccato, kilala na yan sa pagiging accurate. Kaya tayo nag-fix outer barrel para yung unit, mahabol natin yung pagiging, yung features niya na maging accuracy. Okay? Pero ang staccato, kilala na sa pagiging accurate yan. Actually, meron akong mga kilala na sikat na lumalaro ng unit na ginagamit nila, ang handle nila is staccato, no? Na-memorize nila, na master nila yung unit na staccato. Okay? Patrick Chico, good evening, Sir Big Man. Good evening po. Okay, Bossing Idol, good evening, Sir Josh. Hello, Bossing. Okay, ngayon, maglagay tayo ng bala. Hatakin natin ito pababa, then place your right thumb here, all the way hatak, iwasang mabitawan, then pump tayo ng bala. Okay, ayan. Tapos, ayan na. Okay? Left, right, left, right, left, right. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dual stack. Marami kang malalagay. High kappa. 27 plus 1, total of 28 rounds. Okay? Yun yung maximum. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong punuin yung maximum. Kasi pag pinuno niyo yung maximum, yung spring ninyo manghihina. Pag nanghina yung spring ninyo, wala tayong nabibiling spring. Ang gagawin natin, i-restore lang natin. Meron lang limit yung pagre-restore ng spring. Kasi yung spring, the more na nire-restore mo, nagiging brittle siya. Okay? Kaya, learn how to manage yung tamang paglalagay ng bala para hindi kayo mamroblema. Okay? Ito, bago ko ituloy ito, okay? Ang kabilin-bilinan ko sa lahat na nagpapa-shipping, ito pag na-receive ninyo yung unit ninyo, inspect. Inspect nyo, check nyo kung tampered. Kung hindi tampered, good. Let's proceed.
Okay? Ang sinasabi ko, bago ninyo buksan, ay habang binubuksan ninyo, merong unboxing video. Binibidyo nyo yung item ninyo habang binubuksan nyo. Para kung sakasakali may problema, may kulang, alam agad natin, kita natin sa video. Yung video, magsisilbing protection mo. Okay? Ngayon, isa pa sa requirement na hinihingi ko is yung unang test fire video. Doon sa unang test fire video, malalaman na natin kung yung unit may naging problema. Okay? Kung may problema. Ngayon, kung wala kang unboxing video, wala kang test fire video, anong protection mo? Lumabas dito sa shop yung unit ng matino. Ngayon, pagdating sa'yo, bigla mong i-claim na may sira, nasan yung unboxing video mo? Di ba? Nasan yung test fire video mo? Kaya, matuto tayong lumagay doon sa bagay na safe. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan merong unboxing video. Pag wala yan, nako po, mahihirapan tayo parehas. Okay? Ayan, ako, sinasabi ko lang sa inyo, ha? Good evening po, bro, Bigman Habi, sabi ni Sir Lloyd Angeles. Yung repair. Yan. Okay yan. Okay. Mukhang mapapabili ako ng telescopic at suppressor sa DMR mo, boss, build. Sir Josh, sabi ko sa iyo, doon ka pa sana bumili. Kasi kung doon ka pa bumili, syempre discounted yun. Pero nga, di ba? Anyway, mag-usap tayo, no? Kung bibili ka, taga saan to, si Sir Josh? Ito ba yung doktor? Oo, yung rifle. Oo, sa ano to eh? Taga saan to? Okay, anyway, no? Yun. Okay, firing tayo. Unit natin Airsoft, Daryl Doquesa. Hello, bossing! What? What the fuck? Okay, ito na po yung unit mo. Ready for... Sabi ni Jonathan Marila Bicor, good evening, Sir Bigman. Kuha ulit ako ng unit soon. Yung high-end naman. Thank you, bossing! Okay, this is the 2011. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ito pong unit na to, ready na po for packing, and syempre, ready na po for shipping. Yung unit, make sure walang lamang bala pag itatabi, at dapat walang lamang gas. Pasingawin. Okay, nilagyan natin yung unit, 2 seconds. Nakita nyo naman, ang dami natin pinasingaw. Yung unit, naka-upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber. Okay? Itong unit na to, going, Babag 2, Lapu-Lapu, Cebu. Hello, bossing. Okay. Next unit natin. Okay na to, ha? Okay na to, ha? Okay. Next unit natin, San Vicente, Liloan, Cebu. Kakaiba to. Bakit siya kakaiba, Big Man? Kakaiba to kasi makikita nyo hindi siya gumagamit ng green gas. Ang ginagamit niya ay CO2. Ang tawag dito CO2 cartridge. Okay? Hindi ito yung mga CO2 cartridge na hindi siya industrial grade. Food grade to. Okay? Kaya safe to kahit masinghot nyo, kahit malanghap nyo, kahit maamoy, di ba? Odorless siya, food grade to ang laman nito. So, safe you as a human consumption. Pero hindi ko sinasabing higupin ninyo to, ha. Ang sinasabi ko lang, just in case na nasisinghot nyo siya, okay siya, safe siya. Hindi ito yung mga pang-inflate ng gulong, hindi ito yung mga ginagamit sa mga machinery, ito ginagamit food grade. Kaya safe, malanghap. Hindi lahat ng CO2 safe para for a human consumption. Okay? Itong CO2 na to, safe.
Yung iba, hindi safe. Okay. Ganito. Itong unit niya is a 1911. Ito na yung sinasabi ko kanina. May pagkaklase. Pero itong unit na to, dahil nga gumagamit ng CO2, medyo meron ng twist. Okay, makikita nyo, 1911, merong rail. Yung classic na 1911, walang rail. Labas nga ulit natin. Ayan. Okay. This is the classic and this is the modern. Ayan, makikita nyo, may rail to, ito wala. Ito yung rail ha, dito, ito. Ayan. Makikita nyo rin, yung sight niya, magkaiba. Okay? Ito, ano na to adjustable dotted sight. Meron dot na. While ito, conventional ion sight. Okay? Ngayon, kung makikita nyo ito, full steel CNC itong unit na to. Full steel CNC, kaya kaya niya yung CO2. Ang CO2, ang gumagamit niyan is air gun. Alam niyo naman ang air gun, malakas. Ito, CO2 ang gamit nito, kaya malakas siya. Full metal mula ulo hanggang baba. And the internals are all steel. Napakaganda, napakatigas, napakasarap gamitin. Okay? Ngayon, itong unit na to, makikita nyo, brown and anodized brown color. Ayan. Ikaw na bahala mag-alis ng sticker, boss. Okay? Ikaw na bahala mag-alis ng sticker. Ngayon, itong unit na to, talagang makakasama mo, mag-e-enjoy ka. Hindi siya gumagamit ng green gas, bagkos ang ginagamit niya CO2. One cartridge is equivalent to 70 and to 60 up to 70 rounds. Okay? Ibig sabihin, kulang-kulang 3 magazine. O, 3 full rounds. Okay? Ayan. Ito, ilo-load ninyo dito sa magazine. Ayan. Ano natin? Simulan na natin. But first, press the valve then spray. Kailangan, silicone oil pa rin. Huwag niyong kakalimutan. Ito, wala siyang inlet valve. Kasi nga, ito ang gagamitin nyo. Okay? While yung other, nilalagyan ng green gas, ito, CO2 powered to. Okay? Kunin natin yung tools. Luwagan natin yung allen dito sa ilalim. Okay? Saktong luwang lang. Huwag mo nang aalisin. Ngayon, lalagay natin tong cartridge. Pasok na ay, kabila. Dito pala. Ayan. Okay? Sakto mo lang. Di ba? Ngayon, hihigpitan mo. Pag hinigpitan mo, didiin yung nozzle dyan. Pag dumin nozzle dyan, mabubutas yan. Good to go na yon. Downside ng isang CO2. Pag ito ipinasok mo, hindi mo na maaalisin ulit to hanggat hindi siya nauubos. Okay? Kasi sisingaw na to kasi bubutasin na rito. Okay, pasok natin. Yan. Ngayon, lagay natin to. May maririnig kayo sumisingaw. Idire-diretso nyo lang ikot nyo hanggang sa sumikip at mawala yung singaw. Okay? Ayan ha. Ayan na, malapit na. Ayan, narinig nyo, may sumingaw. Diniretso ko lang. Okay na, di ba? Ayan. Ayan na yan. Ready na yan, ha? Tatandaan nyo, walang singaw yan, ha? Ngayon, kung yan magkakaroon ng singaw, malamang masisira nyo. Tandaan nyo, ha? Itong isang unit, aalis sa amin to, good to. Walang problema. Ngayon, kung magkakaroon ng problema, ibig sabihin, merong hindi tama dun sa ginawa. Okay? Merong hindi tama dun sa ginawa. Kaya, nagkakaroon ng problema. Pero don't worry, part of the lifetime warranty yan. Okay? Ngayon, lagyan natin bala. Atakin pa baba, place your other thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pamplang po tayo using our reloader. Okay, this magazine, yung ibang 1911, nakita nyo naman, ang maximum rounds lang na pwede sa kanila is 14. But this is 27 rounds. Madami-dami. Kasi, kahit single stock siya, dinesign siya na alternate. Okay? Ngayon, kasa, ilak manually, lagay tayo ng gas. Okay. Itong unit nito is, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber, at saka naka-big bore nozzle. Makikita nyo, kulay pula. Okay? Kulay pula yan,
big bore nozzle ang tawag dyan. Ang kargang upgrade nito, 5. Hindi lang siya naka-fix outer barrel kasi this is a classic unit. Pag classic unit, hindi natin ipinifix outer barrel not unless ni-request ng ka-airsoft. Pero hanggat maaari, ayaw natin i-fix outer barrel kasi mawawala yung pagiging classic. Okay? Release, then rest. Pasok sa ang magazine. Kasa. Ready to fire. Okay, ulit ako yun. Ready to fire po ito mga ka-airsoft, no? Yung mga gusto magpa-shoutout, pa-shoutout kayo. Message, mag-chat lang po kayo. Shoutout ko kayo. Firing po tayo. Firing! Grabing lakas dumiin. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Isasama ko sa vlog ko, ang airsoft, ayaw niya ng malamig. Katulad dito, nag-fire tayo. Ang lamig na lamig ngayon ng CO2 niya. Super lamig kasi merong activities ng hangin dun sa loob. Pag meron lamig, ibig sabihin, merong nagyeyelo dun sa loob. Pag malamig na, yung airsoft ninyo, painitin ninyo using your body temperature. Para yung heat ng katawan natin, matransfer dun sa magazine, mag-melt down yung yelo na nandun sa, na nag-build up doon sa unit. Okay? Yan. Ganyan-ganyan lang. Babalik yan. Magme-melt down. Yung yelo, yung hangin na naging yelo, malulusaw yung yelo, magiging hangin ulit. Okay? The more na lumalamig, the more na nalalagay sa kadelikaduhan yung unit ninyo kasi pwedeng masira yung nozzle ninyo. Kaya, dapat hindi nyo hayaang malamig. Kailangan, pinipisil-pisil nyo para yung body heat matransfer sa magazine, mag-melt down yung mga yellow. Okay? Ngayon, takin ulit pababa. Place your other thumb here. Dire-diretso hatak. Dito ilalagay yung bala. Siguraduhin nyo hindi nyo mabibitawan kasi baka mabasag to. Okay? Okay, another rounds. Pasok ulit. Kasa. Ready to fire. Lucas, firing. Okay, shoutout sa lahat. Masyadong tahimik. Okay, firing. Sarap. Lakas. Open slide na naman. Kita nyo, di ba? Meron pa rin tayong hangin. Ayan, o. Ayan. Open slide kasi wala na naman ulit bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Isa pa, hindi ko na i-discuss. Itong unit na to, pwede mong ilagay ito. Okay? Pwede mong ilagay ito. Akin na yung ganitong unit na mayroong ganito. Okay? Pwedeng ilagay ito. Bossing, kung gusto mong ilagay ko na to, libre lang naman to, sabihin mo sa akin para i-attach na natin. Pero kung gusto mong wag na muna, ikaw na lang maglagay, ganito itsura niyan pag nakalagay. Ayan ha. Pag nakaalis, yan ganito itsura. Okay. Yan. Ngayon, isasama ko na lang to. Pati yung mga tools niya, ikaw na maglagay kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, alisin mo na lang. Pero kung gusto mo, ito, isasama ko siya. Okay? Together with the tools. Ngayon, yan. Ito yung itsura, ha? Okay, ngayon, ito na. Meron pa laman to. Diba? Fire pa natin. Bakit gusto kong ubusin? Kasi mga ka-airsoft, hindi natin pwedeng i-stack to. Sa sobrang lakas nito, kaya niyan sirain yung mga valve. Okay? Yun ang pinaka-downside nun. Pag naglagay ka ng cartridge, kailangan ubusin mo siya. Okay? Kailangan ubusin mo kasi masisira yung valve pag papatagalin mo yan ng 1 linggo, 2 linggo. Pagbalik mo rito, sumingaw na yan. Masisira. Kaya kailangan ubusin mo yung CO2. Okay? Ayan. Nakailan na tayo? Una, 25. Pangalawa, 25. Nakaka-50 rounds na tayo. Tignan natin ulit. Tayo pababa. Place your other thumb here. Diretso. Lagyan natin bala. Okay?
Yan. Ngayon, medyo pisil-pisilin muna natin. Kasi, ang lamig niya eh. Ang lamig niya. Ngayon, para mawala yung lamig, di ba? Kailangan natin yan eh. Wala na rito yung temperature ko, thermometer. Pag ano nga i-ready mo, ilagay mo rito sa ilalim ha. Para ano na ipapakita ko. Shout out, Jonathan, Marilia Micor, sabi no, from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Oy, J.Ch. Kun Guzman. Sino to? Good evening, Boss Bigman. Nakuha ko na yung AEG kanina. Salamat. More power at more malupit na release. Thank you, Sir J.Ch. Okay, thank you po. Okay, pasok. Kasang again. Ready to fire. Firing! Grabe. Okay, 25, 75 rounds na. Ilan na tayo? Tatlong magazine na. Diba? 25, naka 75 rounds na tayo. Okay? Doon sa iba, pag yung unit hindi naka-upgrade, yung isang cartridge na ganito is good only for 40 to 50 rounds. Pero dahil naka-upgrade nga yung unit natin, 75 rounds na tayo. Okay? Ngayon, tignan natin, baka meron pa. Sagad na natin, di ba? Ayun, kita nyo? Alalay lang ha. Kasi pwedeng masira to. Okay. Huwag muna natin ganun po na yan, ha? Pasok. Release. 75. 76. 77. 78. 79. 8. 79 lang. 79 rounds. No, not bad. Para sa isang CO2 cartridge, makaka-79 ka. Di ba? Napakaganda niya. Ayan, katulad nito. Wala nang laman. Di ba? Pwede mo na siyang baklasin. Oh. Okay, ayan na. Oh, ayan. Okay na. Lagay ka na lang ulit ng panibago pag magpa-fire ka ulit. Okay? Yan, napakaganda. Ito, sinasabi ko, food grade to. Original to, ha? Huwag kayong gagamit ng mga chemical type, yung mga industrial type. Pag nasinghot ninyo, masama sa health. Masama sa baga. Okay? Gumamit kayo ng original. Magkano yung chemical type? 50, 50 or 60 pesos. Magkano yung original type? Yung food grade type? 80 pesos, 90 pesos. Oh, safe ka naman, 'di ba? Safe ka naman. Yung baga mo hindi magkakaroon ng langis. Pag gumamit ka ng industrial type, yung mga pang-inflate ng gulong, nasisingot mo 'yon habang naglalaro ka, magkakaroon ng langis yung baga mo. Which eventually may lead into lung cancer. Oh, 'di ba? Pero pag gumamit ka ng safe, yung original version, food grade type, 90 pesos or 100 pesos bawat cartridge, wala ka namang inaantay na lang cancer. Safe ka naman. Di ba? Magkano lang yung difference? 20 pesos, 30 pesos. Pero hindi ka magkakalang cancer, go na tayo dun. Di ba? Kesa nakakatipid ka nga ng 30 pesos, after ilang taon, may lang cancer ka. O, di ba? Yung mga airsoft, maging maging mautak tayo sa paggamit, no? Hindi lahat na nakakatipid maganda. Isipin mo, makakatipid ka nga na magkano, magkaka-cancer ka naman. Iwas po tayo sa gano'n, no? Available ba si COD Saklan? Hindi po. Shipping po. Payment first, 2 to 3 days. Hello, bossing! Sabi ni Sir Jos, Saturday boss, punta kami sa'yo. Tagasan ba to? Tanongin mga mamaya kay mama mo, bahala kayo bossing, basta tawag muna kayo. Okay,
Okay, unit ng ating Airsoft. Imre Frodo Lauron, care of Cindy Apple Lauron, San Vicente, Liloan, Cebu. Hello, bossing. Maraming salamat sa tiwala mo. Okay, next unit and for the main event. Okay, itong unit na to, sabi ko nga sa inyo, nung dumating to, 15 piraso lang eh. Ngayon, meron ako 3 piraso na lang, no? Ang cute kasi niya, ang ganda kasi niya. Actually, tapatan tayo, no offense, no? Napansin ko lang nitong nakaraan, especially pag ang client natin is a senior, talagang ang gusto, ito nga yung mga may iksi, no? Pag mga bata-bata pa, let's say nasa 40s, 30s, 20s, 30s, 40s, putya gusto niyan mahaba kasi malalakas pa sila eh. Wala pang ngalay sa katawan, wala pang ngawit. Pero pag ang mga ka-airsoft natin, unang-una pag babae, nakita niyo yung kagabi, di ba? Babae, ganito rin kinuha, color tan. Nakita niyo yung saan yun? Candelaria. Si Ma'am Princess, babae. Ganito rin ang kinuha, maliit din. O, di ba? So, ibig ko sabihin, pag ang client, nababagay yung unit sa kanila, masaya sila. Halimbawa, babae, syempre, hindi naman ganun kalakas. Ayaw niya yung sobrang haba kasi ngalay. Pero pag lalaki, bata-bata, physically fit, malakas, okay lang naman na magmahaba. Yun nga lang, syempre, pag tumanda rin siya, pero matagal pa naman yun. At least, may enjoy niya yung mahaba. Mas mahaba, mas malakas, mas accurate, mas maikse, mas aggressive, mas maingay, no? Yan, yun ang downside niyan. Ngayon, ito yung unit na to, unit ng ating Airsoft Jake Santos, Kalibo, Aklan. Wala lang ako idea kung anong edad ni Sir Jake Santos, no? Kung bata, kung matanda, pero malamang sa malamang kaya niya to. Mga Airsoft, mag-iinom break lang ako, dali lang. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagamantin din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Natutuwa ako sa nababasa ko. Meron kasi tayong, yan si Sir Josh. Ang pagkakalam ko, doktor to eh, no? Nakakatuwa naman, no? Sabi niya, dapat a trace of CO2 lang. Okay. Yung malanghap para balance ang oxygenation. Diba? May sense, diba? Yan yung mga taong masarap kausap, diba? Bawat lumalabas sa bibig niya, kapupulutan natin ng aral. Diba? Yan ang masarap dito sa Big Man. Ang customer natin, doktor. Number 1, doktor, diba? Shout out sa lahat ng doktor ngayon na nanonood sa atin na gumagampan ng kanilang trabaho. Hello sa inyo, mga doktor. Okay, doktor, client natin yan. Attorney, journalist, yan ang mga client natin eh, di ba? Security guard, construction worker, OFW, seaman, caregiver, di ba? Counselor, barangay captain, mayor, governor, congressman, senator. Yeah. Yan ang mga customer ng Big Man. Ayun na, nakita nyo? Napaka kapupulutan mo ng aral, di ba? Oh, by the way, meron pa tayong mga ka-airsoft from the Pentagon, USA! Meron din
tayong ka-airsoft from the NASA. Meron din ka-airsoft ang big man na US Navy. Di ba? Meron din ka-airsoft ang big man na working sa LAPD. Okay, sabi ni Alan Villaris, question lang, ilang days or months pwede stock ang CO2 pag hindi ginagamit ang unit? Days only, 3 days actually. Yung unit mo, CO2. Kung yung sa green gas, ang nire-recommend ko, at least maximum of 1 week, pwede mong i-stock. Sa CO2, malakas ang CO2, mga ka-airsoft, no? Huwag hindi natin pwedeng biruin ng CO2, malakas talaga siya. Yung valve natin, hindi niya kayang mag-stay ng matagal. Okay? Yung valve na ginagamit natin sa airsoft natin, maximum lang ako, I suggest mga 3 days. Okay? Huwag mo na papatagalin ng 1 week or 2 weeks. Kawawa yung valve. Medyo may kamahalan yung valve at mahirap hanapin. Kaya yung valve, huwag niyong papabayaan sa silicone oil. Sa bagay, tama si Alan Villaris, meron din daw artist. Client natin, number 1, isa-isain mo. Coco Martin. Hello! Shoutouts! Direct! Client natin, Andrea Brillante. Madam Pia Wurzbach. Di ba? Si Pia. Madam Catherine Bernardo. What? Tumitigil yung ano ko. Sino pa ba? Si Madam Nadine Lustre. Sino taga-anggat? Taga-anggat? Yung Ella Cruz. Ella Cruz ba? Oo, Madam Ella Cruz. Sino pa bang artista na? Artista. Na mga naging client natin. Ang daming showbiz, personality na client natin. Shout out, Sir Piolo Pascual. Kumuha ka naman sa akin, no? Ikakasaya ko, no? Pag kumuha sa akin, si Sir Piolo Pascual. Sa content creator, sino? Si Madam Glenda, di ba? Glenda ng ano yung product niya? Yung beauty, yung sa mukha. So, trophy. Essentials ba? Essential. Essential, ha? Sabon. Oh, Madam Glenda ng May Kawayan, Bulacan, Essentials, yung ano, hindi, rejuvenating, di ba? Yun, rejuvenating na ano, pampakoreano. Content creator din yun, di ba? Oh, sino pa? Si ano? Sinong nakaraan? Si Piang, ay, ano ba yan? Si Paye. Si Paye, Madam Paye. Oh, yeah? Tas Kiana. At saka si Kiana. Hello sa inyo. Ayan, mga content creators yan, ang mga client natin yan. Okay? So, let's begin na. Jake Santos, ito na, Kalibo, Auckland. Alam nyo ang swerte ng mga nakakuha nito. 15 pieces lang kasi yung ganito ko. Gray, black, and tan. Ang swerte ng mga nakakuha nito, talagang ang ganda ng feedback nitong unit na to. Kasi bakit? This is a full metal unit mula ulo hanggang baba. Okay? Kahit maliit siya, mabigat siya. Amin ko mabigat. Pero dahil nga maliit siya, medyo nako-compensate, ang dali pa rin i-maneuver. Diba? Kasi merong unit na po siya, medyo slow mo, pag ikakanan mo, medyo slow mo eh. Ito, sarap oh. O, diba? Sarap pa rin. Ang ganda niya, no? Natutuwa lang rin ako kasi pag ni-launch natin,
talagang dinadagsa. Hindi ko rin mawari kung bakit, pero talagang nagugustuhan. Parang yun ang nagiging flavor of the week, flavor of the month, no? Kailan lang ako nag-ano nito? I think last week lang nung nilaunch ko to. Biruin mo, sa dami ng different products natin, napaubos natin ito in less than hindi naman, more than a week. Not bad, di ba? Eh, ang dami natin yung different na klase eh. O, di ba? Partida yan, hindi lahat na ilalive ko. Di ba? Minsan, ang nilalive ko na nga lang ngayon, kadalasan yung daily review eh. Di ba? Kasi napupuno yung page natin eh. By the way, mga Karsop ha, si FB nagdi-delete na ng ng mga live video, yung mga 30 days ba? 30 days. Yung mga lumipas na ng 30 days, dinidelete na ni FB. Yung mga live video, no? Nakakalungkot, kaya dyan pumapasok yung YouTube channel namin. Kaya kung mapapansin ninyo, multiple camera ang ginagamit namin. Kasi yung isa, responsible siya dun sa YouTube, then the rest dun sa mga ibang page, then dun sa main ko, no? Yun. Kaya gano'n, no? So, let's begin na rito, no? Jake Santos. Itong unit na ito mga Karsop, modern type, M-lock, masarap sakmalin. Foldable, oy, lagyan mo ito ng sight. Lagyan natin. Ito. Hindi, yung stock lang niya, hindi naman nagpapalagay ng eh. Lagay ko lang to yung rear sight niya. Naalis kasi. Ayan na. Mga Karsop, ayan foldable, front and rear. Okay, foldable, front and rear. Keep ka isa, sir. Hehe. One time ka Pinpin Brothers. Ay, meron pa! Si Sir Kevin. FFCY! Si Tim Bugok! Si Bayaw! Hello, Bayaw! Gavin, may airsoft na ba yun? Nag-airsoft na. Meron na, no? Ayan, ayan. Meron na yung mga yan. Pero, sana dumating yung panahon na makamit ko si Sir Gavin, Kapinpin Brothers, no? Yan, tsaka sino pa ba? Wala na si no? Boy Tapang. Wala na si Boy Tapang, no? Paano kung minsan pumunta rito? Makagago. Apo, chalo, no? Papapirma ka ron. Ayun, no? Shoutout MKG, no? MK, makagago. Hello, sir. MG lang. Ha? MG lang, MG. Makagago, gano'n, no? Okay, no? Anyway, no? Itong unit na to is a battery-operated unit. Nilalagyan ng battery, rechargeable. Ito, lagyan natin, ha? Assassin Edition to mga Karsop, po. Yan. Okay, pangatlo. Okay. 3 level. Depende sa'yo. Pwede mong habaan, okay? Ngayon, kung gusto mong alisin siya dahil lalagyan natin ng battery, dito nilalagay sa tube. Pigain mo lang to. Okay. Ngayon, dito natin ilalagay sa tube. Saan? Kunin yung plug. Insert the battery. Okay? Ngayon ganito. This is an upgraded version of a battery. LiPoly battery. Ang LiPoly battery, hindi pwedeng ma-drain, masaid. Hindi pwedeng ma-overcharge, sumobra karga. Hindi pwedeng, masaid, mag-init. Number 1, para maiwasan mo siya mag-init, nawala ang boses ko. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules,
kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Nasa na ba ako? Ayun, sa battery, sundin lang natin yung tatlong bagay na yon para hindi tayo sumakit ang ulo. Okay? Ngayon, kuha tayong battery, yung kakasya, pasok natin, then plug lang natin. Okay. Ngayon, pag nilagay mo na yung battery, secure mo lang lahat ng wire. Okay? Secure mo lang, then huwag mo na ilalagay yung takip. Kasi hindi nakakasya yan. Okay, then balik mo lang to. That's it. Ayan na. Single fire. Rapid fire. Sarap, di ba? Okay, ngayon. Meron ng battery yan. Capable of single fire, capable of rapid fire. Meron din siyang SIG. Ngayon, dako tayo sa magazine. Ang magazine na original na kasama nito is hard polymer magazine. Injectable type. Okay? Ngayon, meron tayong upgraded magazine, kamot type, buhos type. Itong original niya, kamot type, 190 rounds. Kung gusto niyo mag-upgrade into M4 magazine, which is 300 and 450 rounds, pwede. Dali. Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter, kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, ito yung tinatawag natin na magazine na inject type. Ito, papasok natin to rito, then papump tayo. So on and so forth, no? So, lalagyan mo lang siya ng bala by the use of your reloader. Hindi mo kayang isa-isa eh. Tagal. Kailangan may reloader ka. Ngayon, pasok natin sa unit. Ready to fire. Make sure you heard the clicking sound. Make sure... Okay. Ready to fire. Ito. Safe. Wala. Single fire, 12 o'clock. Firing. Rapid fire. Sarap. Okay. Look. Go. Ito ka. Okay. Ingay, no? Rapid. Okay. Ayun. Kita niya, sarap, di ba? Always, pagkatapos maglaro, always release the magazine. Then clear the chamber. Sige, meron pa. Di ba? Then rest the spring. Bakit kailangan i-rest yung spring? Yung spring kasi upgraded. Okay? Pag hindi natin ni-rest, yung spring, tinabi mo at nakapiga siya, so ang tendency, mangangawit, mangangalay, may stress yung spring. Kailangan ibalik natin sa pagkakaunat. Nag-fire kasi tayo, kaya yan, ready to go yan, naka-action mode yan. Kailangan ibalik natin sa rest mode. Paano yun? Lalagay natin sa rapid fire. Press 1 seconds. Then single fire. Then put it back to safe. Okay. Unit natin kay Airsoft, Jake Santos, Kalibo, Aklan. Salamat sa iyo, bossing. Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Make sure lang, pag mag-charge kayo, nasa labas. Huwag nyo i-charge ng nandito sa buttstock niya. Kasi ang tendency, pag charge nyo na nandito, mag-iinit. Okay? Pag nag-init, bumababa yung lifespan ng battery. Okay? Sabi ni Dino Adolfo, ano yung unit yan, bossing? This is a Daniel Defense Micro CQB. Okay? Powered by M-Lock. Ganda, sarap. Napakaganda nito.
Full metal mula ulo hanggang baba. Powered by a gray, battleship gray color, then black two-tone, no? Maganda siya, matindi. Ingatan kasi prone sa pagkagasgas dahil full metal. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong likod, Big Man. Bago po ako umalis mga ka-airsoft, pakinggan nyo to. Big